Um, Professional ba talaga ako? Okay, yan yung aking gustong i-share. Meron ako naisip kaninang gustong i-share na isang topic. Sabi ko, sige, bahala na, ito na lang, Lord. Um, Tapos dito, yung tapos ng college. So, yung mga tapos ng college, do you think tinatrato mo ba ang sarili mo na professional? Ano sa tingin mo? Tinitreat mo ba sarili mong professional? Ayun, hindi nasagot. How about dito yung mga nasa marketplace, nagtatrabaho sa offices, call center ka ba? Okay, naniningil ka ba? Di ba? Nasa kooperatiba ka ba? Nagwo-work ka ba sa mga industry? Tingin mo ba tinatrato mo sarili mo as a professional? Ano? Sa tingin nyo? Wala kayong pakialam sa sarili nyo no? Kasi Pastor Yami, as a pastor, tinatrato mo ba sarili mo na professional? Ayan, pares kami. Oo, kasi kapag meron tayong isang bagay, halimbawa, kaya nabuo ang Young Pro, kasi ang requirement ata sa inyo, tapos ng college, tapos nagwo-work. O kaya, ibig sabihin, lahat kayo dito professional. O tingnan mo yung katabi mo kung ang dating niyang professional. Ayan, kahit hindi daw. Okay? Professional tayo because meron tayong isang bagay na natapos, na accomplish, no? Kaya lang, gusto kong i-share kasi ngayon, yung tatlong bagay Bago ako pumunta doon, gusto kong alalahanin muna natin na lahat ng bagay, meron tayo, accomplishment, nakatapos ka ng college, meron kang magandang career ngayon, meron kang magandang posisyon, meron kang magandang reputation sa iba. Okay? At gusto natin ma-realize ngayon na ano man yan, iba-iba tayo Ano man yan na narating mo, gusto nating sabihin sa Lord, Lord, lahat ng bagay meron ako, sa'yo lang nagmula. Pwede mo ba sabihin sa sarili mo yon? Ganda ng trabaho mo, Lord. Kung wala ka naman, wala tong ganda ng trabaho Ang laki ng sweldo mo, Lord. Kung hindi dahil sa'yo, wala rin to. So, everything na meron tayo, we consider that as a blessing from the Lord. Ako po, halimbawa, kami ni Pastor, kung kami nagpapastor, opportunity yung magamit kami, and it is also a blessing. So, bakit natin sinasabi to? Kasi ito'y nagpapakita na hindi ka dapat maging proud sa sarili mo, but instead, ito ay isang paraan ng Diyos para magamit ka niya sa kanyang kingdom. Okay, as a professional, tatlong bagay ang gusto kong i-share na dapat taglayin natin. Okay, so gusto nating makita, ang tawag sa atin, professional. Okay, kaya ang title natin, professional ka ba talaga? O dahil tayo mga Christian, dikitan natin ng isang salita yung professional. Christian professional. Amen? Sino sa atin ba talaga may tuturing na isa na siyang mananampalataya? Ngayon, hindi lahat ng professional Christian at hindi lahat ng professional maayos. Nakakita na ba kayo o baka may kakilala kayo na professional, abogado, pero rapist? Nakakita na ba kayo ng isang doktor, pero ang sama ng ugali? Parang si Moira. Kung nanonood kayo, abot kami na problema. Di ba panay problema kinakaharap nila ang taas ng posisyon niya, pero professional yon, but may problema pagdating sa kanyang pagkatao. Yun ang ibig natin sabihin ngayon at gusto natin matutunan ngayon yung tatlong katangian ng isang Christian professional. So pwede ba mag-pray muna tayo sa Panginoon? Lord, salamat po. Turuan niyo po kami, Lord, bilang po mga anak mo na makita sa oras na ito na lahat na meron po kami ay nagmula po sa iyo. At makita namin na meron po kaming responsibility na alagaan, i-manage yung mga bagay na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Gamitin niyo po kami, Panginoon, para po sa iba at maintindihan po namin
na ma-establish po namin ang pagiging isang anak mo, pagiging isang tunay na Kristiyano through our testimony ng mga aming po mga buhay. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo magpatuloy, isa pong karangalan na tayo po ay magamit ng Panginoon sa iba't ibang larangan. Kaya ako po, ang gandang makita sa grupo natin, merong engineer, di ba? Merong doktor, merong psychologist, merong mandurukot. Dati, pero wala na ngayon. Nandudukot sa bulsa ng tatay. Okay? Iba-iba tayo eh. Ako, nakakatuwang tignan yung isang Kristiyano na may natapos. Pero ito, lately, sabi ko, parang hindi tayo talaga, sabi ko, hindi pala talaga tayo dapat tumingin sa mga bagay na meron talaga tayo. Kasi minsan, as yung profession mo ngayon, minsan kasi nagiging shield of confidence mo yan eh. Okay? Then sometimes, natetek ng opportunity ang kaaway para gamitin yan. Minsan may mga bagay tayo, bakit hahawak pa ako ng Bible study? Bakit hahawak pa ako ng small group? Okay lang kahit wala akong hawak. Kasi may grouping naman ako sa sa trabaho ko eh. Line leader nga ako eh. Minsan sasabihin, hindi mo kailangan ng pera. Marami naman akong pera, malaki naman ang sweldo ko. Para minsan, yung mga mabubuting meron tayo, nagiging confident talaga sa'yo. Yung ganda mo, di ba? Naramdaman mo pag maganda ka, medyo matindi ang confident. Ha? Pag gwapo ka, medyo tumataas ang level ng confident mo. Kasi nagiging shield sa iyo yan eh. Now, kahit sabihan ka ang pangit mo, pero tingin mo talagang maganda ka. Alam niyo sa buhay natin, kaya lagi natin nadidinig, no? Lahat ng bagay, meron tayo. Sa Lord lang talaga nagmula. And I really thank the Lord, no? Ano man meron ako, lahat ng yon sa Diyos nagmula. Amen? At gusto natin sabihin, kung meron mang confident na dapat mo ipagmalaki sa buhay mo, walang iba, kundi yung confident mo in Jesus Christ. Amen? Kaya ako dati, ayoko magsalita. Sabi ko, nahihiyain talaga ako. Pero dinevelop ako ng Lord, yung confident ko, syempre, may nag-train ba naman sa'yo? Parang itutulak ka dito. Diyan ka, mag-opening prayer ka. Wala akong kamalay-malay sa opening prayer. Na-develop ka na doon. Pero napag-aralan ko sa buhay natin, kapag hindi mo natutunan ang maging confident mo si Jesus, lugi ka. Isipin mo, kamot marami kang pera, okay ka sa sarili mo. No? Hindi po pala ganon. Kaya pag-aaralan natin, ang tatlong bagay, mabilis lang to na meron tayo, na dapat taglayin as a professional. Una, as a Christian professional, isang word, unang-una, character. Maraming mga nakakatapos talaga. Kaya ako, pag may nagpapakilala sa akin ngayon, sasabihin, Pastor, halika, pakikilala ko sa iyo. Ito po yung anak ko, summa cum laude po yan. No? Hindi na po ako nagre-react ng OA. Sabi nga, okay, sige, congrats sa iyo. Kasi nakakita na ako ngayon ng maraming mga tao na napakatalino sa academic, pagdating naman sa buhay, parang walang kaaral-aral. Meron akong pinsan, hangang-hanga yung mga tsuhing ko. Nung high school, grabe, nasa top, number 1. Nung nag-college, accountant siya eh. Nakagraduate siya, summa cum laude. Kumuha ng exam, kasama sa top 20. Sabi ng mga tsuhin-tsahin ko, grabe, nagpapalakpakan sila. Galing talaga ng pamangkin namin. Proud na proud sila. Ako din naman, syempre, pinsan ko siya, proud din naman ako para sa kanya. Pero lumipas sa mga panahon, remember, matalino, professional, lumipas sa mga panahon, nakakilala siya ng isang lalaki na napakagwapo. Artistahin talaga. Sabi ng mga tsahin ko, ang gwapo naman ng boyfriend mo. Paiksi natin na story. Walang kalahating taon, iniwan ng boyfriend na artistahin. Bakit iniwan? Test spoon.
So nagkaroon siya ng anak na walang tatay. Sabihin mo, summa cum laude. Okay. O, hindi ko siya dinadam. Gusto ko ipakita lang yung example natin dito. After 2 years, natuwa kami. Nagkaroon na naman ng kasintahan. Hindi naman kagwapuhan, pero ang bait. Ang galing makisama. Tuwan-tuwa na naman yung mga tsahin ko, yung mga chewing ko, na meron ng umako ng responsibility sa dati niyang nakasama. So, after 1 year, nagkaanak. So, ilan na anak niya? 2 panganay. Kasi itong pangalawa, lumayas na rin. Sumama na rin sa ibang babae. Ito lately, may dumidikit-dikit na naman. Sabi ng mga chewing ko, tigil-tigilan mo na muna yan. Summa cum laude, iisipin mo, matalino, professional, pero 2 anak, at mukhang 3 pa, mag-a-attempt pa ng isa na walang tatay. That's sad. Kaya ako naniniwala talagang ang basihan ng success talaga sa buhay ay yung life testimony natin. Kaya tayo bilang mga professional, mga kapatid, we need to develop our character. Kasi maaaring ikaw, nire-respeto ka sa industry. No? Sino dito may mga position na sa kumpanya? Supervisor ka na ba ako? Hindi pa. Manager na to. Eto, tiyak, yung mga kasama niya, laki na, magkano sweldo mo? Tiyak sa kanya, yung mga kasama niya, iba na tingin sa kanya, manager eh. Maring mabait na manager, magaling na manager, nakapag-build siya ng tinatawag na reputation sa mata ng kanyang mga kasamahan. Pero siya, tayo ka. Halimbawa, kung kayo mga kasamahan niya, nakikita nyo yung position niya lang. Position lang. Nakikita nyo, mahusay yan, nag-i-encourage ng mga kasamahan. Pero yung totoong siya, hindi nyo kilala. Kasi ang totoong siya, yung karakter niya. Totoo ba yan? Hindi natin siya kilala unless na makakilala mo talaga siya ng lubusan. So, yung totoong tayo is our character. Halimbawa, ako, pastor. Kilala nyo lang ako, pastor. O pastor sa Carmona, meron 3 anak na malulusog, no? Merong, pagsama nyo na ang misis na malusog, no? Meron niyang pamilya. Uy, mabait yun si pastor. Iyon, reputation nyo lang sa akin. Pero hindi nyo alam, misa, nag-iinit din ang ulo ko. And that's me. That's my character. Amen? Ikaw, kamusta ba character mo ngayon? Nakapag-build up ka ba ng tinatawag na good character? Nakapag-build up ka ba, kapatid, na tinatawag na godly character? Kaya sa professional, mas maganda. May testimony tayo sa ating mga buhay, sa ating character. Ngayon, babasa po tayo. Wala pa tayong verse, no? Sabi, wala ata tayong Bible verse. Acts 17, verse 11 to 12. Ito po, comparison lang po to no? Ng group of believers. Believers to Now, the Bereans were of more noble character than the Thessalonians. For they received the message with great eagerness and examined the scripture every day to see if what Paul said was true. Verse 12, many of the Jews believed, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. Sabi ng sumulat ng Acts, no, mas okay yung character ng Bereans. Ngayon, pag binasa mo naman sa Tagalog, kapatid, no, pag binasa mo yan sa Mabuting Balita, sa ang Biblia, yung ginamit yung noble character, sa Tagalog, pinaltan niya ng version na bukas ang kaisipan. Bukas ang kaisipan. Parang ang layo, character. Pero sabi ng Tagalog, bukas daw ang kaisipan. Sa tingin nyo, ano ibig sabihin nun? Very open-minded. Parang ganon. Yung
Tanggap sila ng tanggap, bukal sa kanilang kalooban. Pero yung isa, hindi, baliktad sila. Mamaya, titignan natin. So, yung noble character, in Tagalog version, bukas ang kaisipan. Saan nagsisimula ang mabuting character? Sa tingin nyo? Konting tanong lang tayo. Tingin mo, bakit may kakilala ka ang bait? Hindi mo napansin? Bakit may kakilala ka, hindi gaanong mabait? Bakit may kakilala ka, napakasalbahe talaga. Pag kinumpir mo sila, iba-iba yung kanilang kalalagayan talaga sa buhay. O dito, syempre, matatagal na kayo magkakasama. O ilan dito yung suplado? Ilan dito yung hindi mo naman masyadong nagbababote? Hindi masyadong suplado. Okay lang, kapatiran yan eh. Di ba? Para minsan sinasabi natin, kasi siya yan eh. Okay, ikaw kasi yan, ganyan ka talaga. Tayo naman mga Christian, mababait tayo, tanggap kita, maging sino ka man. O, di ba? Ganyan naman tayo. Pero, there's something na may dinidevelop talaga sa loob. Ako po, dati, ang dami kong bisyo. O, parang ganito. Ang tatay ko nag-abroad for 26 years sa Riyadh. Uuwi lang siya dito, isang buwan, makakapiling namin. Lumaki ako, walang tatay halos. So, yung character ko, na-develop, tahimik. Ayoko makikipag-usap, sasabihin ng chewing ko, uy, pumunta ka naman doon sa chewing mo, namatay, inatake sa puso, makiramay naman kayo. Kami, hindi kami napunta. Kasi parang, ayokong yung makikipag-usap talaga. Pero until one day, nung makakilala ako sa Panginoon, na-expose na iba yung karakter ko. Mas gusto ko na ngayon ang may kasama. Ayoko na nag-iisa. Gusto ko lang na nag-iisa pag nagbabike. Oo, pero yung mga ganito, sa church, ayokong walang kakausapin. Gusto ko after na service, may kinakausap ako. Hindi na ako sanay na walang makikipag-usap sa akin. Nagkaroon ng transition yung karakter ko. Ang tahimik ko dati, because na-expose ka sa tao, tinulungan ka ng Panginoon, tinulungan tayo ni Pastor, naging madaldal ka na rin. Ngayon, hindi nyo mapapagsalita dati. Naku, po, sabi ko, pag talagang panay-tanggi ko kay Pastor Kulang na lang, batukan ako ni Pastor Panay-tanggi mo Pag midweek service, kalimita, tanda-tanda ko, sa loob ng 2 buwan, ako nilalagay na opening prayer. After 2 months, pwede ka na mag-share, short exhortation, hanggang masanay na masanay. Ano ibig sabihin natin? Ang karakter, mabuting karakter, nadidevelop. Hindi ka masyadong mabait ngayon. I-develop mo naman ang sarili mo, maging mas mabait ka. Hindi ka mapagbigay, tulungan mo sarili mo, i-develop mo, mas maging mapagbigay ka. Dati din ako madamot. Nagpastor tayo, nakakilala tayo sa Panginoon. Hindi maganda sa isang pastor ang madamot. Hindi maganda sa isang leader ang madamot. Kasi dinidevelop talaga tayo ng Panginoon. According sa verse, may tamang pag-iisip. So, unang nagmumula ang good character, tama ang isip. Mga kapatid, tama ba isip natin? Parang ang isip natin, parang isang pitchel. Ikaw magdi-decide kung ang ilalagay mo dyan ay blue iced tea o red iced tea. Ikaw yung nagdi-decide dyan. So, ini-store natin yon. The more na tama yung nilalagay mo, that's why in the book of Romans, but be transformed by renewing of your mind. Sabi, ang iisipin daw natin, sabi sa book of Colossians, ay mga bagay na nasa itaas, spiritual things. Because you are now a Christian professional, mas lamang lagi ang nilalagay mo, spiritual things. Whether you are an engineer, production operator, kahit ano pinagagawa mo, mas laging laman ng isip natin, mas lamang spiritual things. Alam nyo, nagturo ulit ako. Kasi kinuha ulit ako ng SPCBA. Sabi ko, ayoko na magturo. Sagabal yun sa ministry. Sabi ng dean namin, sir, bigyan kita kahit 3 subject.
Pag opening class, nagulat ako, 6 na subject ang binigay sa akin. Sir, akala ko ba 3 lang yung ano. Kasi kaya ako nag-resign, binigyan ako ng sangkatutak na subject. Sabi ko, hindi ko nakakayanin yan, sir. Kaya nag-resign ako. Ngayon, nagkulang siya. Siguro wala nang makakuha eh. Kinuha ko. Kaya tayo, nakakapag-ministry ulit ngayon sa mga, kahit papaano sa mga bata, sa mga estudyante. Yun lang naman din ang habol ko eh. So, before na magklase, opening prayer, mga 5 to 10 minutes, mag-share ako. Actually, kinukwento ko yung mga buhay nyo, yung mga kalokohan nyo dati sa kanila. Pero nung sila'y makakilala kay Lord, ayun, yun ang mga magandang balita doon. Yung mga experience natin. Kaya, ang character natin nadidevelop kapag laging tama yung nilalagay natin sa isip natin. Subukan mo laging mali ang ilagay mo sa isip mo, magkakaroon ka ng bad character. Yan pa naman ang sinusupil natin sa maraming mga mananampalataya. Second source of good and godly character is the Word of God. Pwede bang sabihin dito, kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, nakakabobo sa buhay? Amen? Gamitin ko lang yung term na yon. Nagiging, sa English, mas magandang pakinggan, mas sweet pakinggan, stupid. para mas malala. Hindi, totoo yun, mga kapatid. Kaya sa church, sabi ko, ano mo mga kapatid, magbasa kayo ng Bible. Kasi dinidevelop niyan yung tamang pag-iisip, yung mga nilalagay ng Lord dito. Kasi pag hindi ka nagbasa ng Bible, yung worldly principle ang ilalagay ng demonyo dito. Kaya tayo yung nagde-decide. Kaya ang isang Christian na laging nagme-meditate ng Word of God, laging nananalangin, hindi nyo napansin, maging ikaw, bumabait ka eh. Nagiging humble. Hindi, Pastor, bakit si sister ang tagal na sa church? Tanungin mo, nagbabasa ka ba ng Bible? Amen? Baka naman kasi yung pagbabasa-basa lang, hindi na may meditate. Kaya yung mga Thessalonian, ang sabi, they received the message with great eagerness. Gustong-gusto talaga nilang gawin yung kanilang napapakinggan. O baliktad naman yon. Pagdating sa grupo naman ng Thessalonica, sabi doon sa verse 13, when the Jews in Thessalonica learned that Paul was preaching the word of God at Berea, they went there too. Oh, active din to eh. But agitating the crowds and stirring them up. Sa loob ng church, huwag niyo kalilimutan to. Sa loob ng church, 2 lang ang klase ng Christian. Isang nakakatulong, isang nanggugulo. Okay. Nasaan ka kaya doon? Nakakatulong o nakakagulo? Amen? 2 lang yon. Yung mga Berea, nakatulong sila. Alam nyo kung bakit natin sinabi nakatulong sa verse 12? Nang hikayat eh. Alam nyo po ba, ang isa sa totoong pagtanggap ng salita ng Diyos when they share the good news of salvation, nangihikayat talaga eh. Ayun no. Mga professional yun na hikayat nila eh. Prominent people to eh. Kaya yun ang ibig sabihin natin. When you are a Christian professional, i-reach out mo yung kapwa mo professional. Kasi ka-level mo yan eh. Merong araw dito, sabi ng tricycle driver, Brad, dumalo ka naman sa gawain ng kalalakihan. Hindi ka namang, wala ka namang panahon sa gawain, na-judge pa eh. No? Anong araw ho ba yung gawain? Biyernes, 3:00 ng hapon. Ay, hindi ho ako pwede dyan. Bakit naman? Wala ka talagang panahon kay Lord eh. Manager po ako ng kumpanya eh. Napasok po ako ng ganyang oras. Hindi niya kayang i-reach out, hindi sila ka-level. Kaya alam nyo, dapat kayo, dadami talaga dito. Ako naniniwala. Kasi una, mga leader kayo. Right? Kahit tanggapin mo man o hindi, leader ka. Okay? Pangalawa, binigyan ka ng potential ng Lord para gamitin ka sa ibang mga tao. Ako natutuwa sa church kasi marami kaming nawiwin ngayon ng mga baguhan. Kaya hindi po lumilipas ang Sunday ngayon. Pinakamababa po naming VIPs ay 4, 5.
Lagi na po kami. Napansin ko lang po yon nung itong mga nakakaraan na buwan, napansin namin lagi kami may bago. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Alagaan namin yung mga tao na yon. So ang technique namin, pag, pag dumalo yan, okay na yon. Pero, ang expectation namin, babalik yon next Sunday. Nakita namin, naging consistent na. Kaya ang ginawa namin mag-asawa, kami yung unang-una na dumadalaw muna sa bahay nila. Nagkaroon na attachment. Kaya po ngayon, kasali sila, bukas start po ng 21 days prayer and fasting po namin. Nakiisa po sila doon. Imagine mo, wala pang 1 month. Sabi niya sa amin, mag-asawa sila. Kasama po kami sa gawain po natin ng 21 days. Gumawa po ako ng materials. Kung gusto nyo po, yung isa sa leader nyo, bigyan ko po kayo. Pwede nyo pong dagdagan, i-edit, for at least may laman. Kasi ginawang ko po, per day po yon. Meron po dong meditation, verse, prayer focus, marami. Dagdagan nyo na lang po. Bibigyan ko si Pastor Yami. Kahit papaano makatulong, may masimulan. Tapos i-edit nyo na lang po kahit soft copy. Per day po yon. Tapos sa baba po nun, meron po yung short journal. Lalagay po yung mga mensahe doon. At ang usapan po namin, simula bukas within 21 days, kaninang umaga, nagtimbangan po kami. 46 po yung magpa-participate sa 21 days po namin. 46, nagtimbangan po. At good news, ang pamilya ko ang mga heavyweight po doon. Ayun, sabi namin, mula po bukas, next Sunday, hanggang matapos ang 21 days, wala po kayong titignan na tao dito at sasabihin yung bumababa ang kanyang timbang. Wala po kayo ibang titignan. Huwag nyo tignan si brother, sister. Ang unang titignan nyo, kung pumayat ba si pastor at si pastora o at ang kanyang mga anak. Kami muna ang tignan nyo. At sabihin nyo, pastor, mukhang walang nababawa sa'yo. Binigyan ko po sila ng karapatan. Kasi lalo kay pastora, masarap kumain yan eh. Isang challenge po talaga yon. Maganda po yun, no? 21 days. And hopefully, sana pala, nagsabay na tayo, no? Para pare-parehas tayong makakita ng mga victory sa buhay po natin. Okay? Pangatlong pinagmumula, wala kasi dyan eh. Meron sinabi, familiar po kayo sa verse na ito, ang sabi po dito, ay, nasa na nga ba yun? Eto pa pala muna, no? Merong isang nagsabi, good character is not formed. Ilang minutes na lang po ako? Hanggang 30 minutes lang ba? Good character, sige, bahala kayo. Good character is not formed, kita nyo? Ang labo, no? In a week or month, it is created little by little, day by day. Protracted and patient effort is needed to develop good character. Unti-unti. Sabi niya, wala namang na bago kagad na develop ang character sa loob ng 1 linggo, 1 buwan. Unti-unti talaga. No, kaya ang maganda dito, nasisinag talaga yung pagbabago. Kaya habang tumatagal ka sa Panginoon, sa church, nag-i-involve ka sa ministry, makikita naman ng iba yung mga changes sa pagkatao mo. So remember, our character is the real you. Hindi yan mga position mo, no? Hindi yan. Si Lord, hindi naman yan ang tinitingnan. But our character. So our heart, no? Kaya minsan may mga taong gusto mo naman tulungan, ayaw naman magpatulong. May mga tao kang gusto mo magbago, ayaw naman talaga magbago. Noong 3 years na po tayo sa church sa Carmona, meron pong lumipat na member. Dati na po natin silang kasamahan. Ang tagal na nawala yan sa church. Sila mag-asawa, nagsabi, doon daw muna sila dadalo. Tuwan-tuwa kami. Nung una kasi, very active. Pag meeting ng mga leaders, talagang leader na leader din ang dating. No? Tapos, pag may mga needs sa church, ay, sila yung nangunguna. Sila yung nangunguna.
Pag nag-announce po kami, bibili po tayo ng 2 bagong speaker. Sila talaga yung, Pastor, sagot ko na yung gano'n. Yung laging nangunguna sa pagbibigay. No? Tapos, siguro mga after several months, eto na. Nako, ang dami na sinasabi sa aming mag-asawa. Kung ano-ano nang sinasabi sa gawain ng Panginoon. Tapos pag kami kaharap, panibless sa akin. Pastor, kayo ang aking pastor. Hindi na po ako pupunta sa ibang church. Minamahal ko po kayo. O, pag may tubig, inaabutan ako ng tubig. Sabi ko, matindi rin ang nito, pag-support nabalita. Alam mo, nakapagtanim kasi tayo sa Carmona, yung mga members, naging loyal sa church, naging loyal sa pastor. Kaya, nung malaon, ang daming sinasabi sa amin, ang daming sinasabi sa gawain. Kinakalat na sa mga kapatiran. Nagkaroon ng friction na kasi nadadamage na yung yung body, yung church. Ginawa ko, pinalayas ko. Alam mo, sabi ko, isa sa natutunan ko sa pagpapastaan, pastor, mababait talaga Pero, hindi palalampasin ng isang pastor kapag nadadamay na ang iglesia. Ang dami yan sinabi sa amin, okay lang, sa amin naman yun Hindi naman totoo Pero ang dami niya nang sinabi sa gawain, chinichismis na kung kani-kanino. Teka, stop muna, mag-usap tayo. Sabi namin, tingin ko, parang hindi kami bagay pastor sa inyong dalawang mag-asawa. Kaya pinaalis namin. Siguro maghanap na lang muna kayo pinaalis ko talaga. Sabi ni Bishop, tama lang yung ginawa mo. Kasi masisira ang gawain ng Panginoon. Tapos pumunta, 3 church, sabi, pastor, nakalipat na kami, nagmamalaki sa akin. 3 church ang dinadaluhan ko. Matindi ka na talaga niya, 3 church! Tuturo daw siya sa gitara, sa drums, 3 church. Tapos, nung nakakaraang linggo, kinuwento ng kaibigan ko, wala na, pastor. Bakit? Yung brother natin dati dito, wala na rin sa 3 church. Inaway daw yung mga musician. Tapos ang kasaysayan. Alam nyo, ibig sabihin, yung Christian na yun, matagal ng Christian. Kaya lang hindi na-develop yung character. Ang hirap na itama. Ewan ko kung nasaan siya ngayon. Kasi kakilala din natin yon. Hindi na ako nagtatanong sa kanya. Tapos may mga issue na naman, nababalitaan ko. Bala ka na. Kasi actually, gustong lumipat dito Sabi ni Pastora Yami, marami ka pang malilipatan, wag ka na dito. Yun. Nirebuke na ni Pastora Yami. Sabi, tama ginawa mo, Pastora Yami. Hindi na niya tinanggap. Gustong lumipat. Ayaw niya daw umalis sa door of faith. Naku po. Ayun, kaya character yan. It's all about character. Kaya tayo, nagdi-develop tayo ng lalo tayo mga leaders. Ako, nakikiusap. Kung meron man kayo nakikita sa aming mga weaknesses, pwede nyo naman kaming i-remind. Sa church, very open naman kami sa ganun. Lalo sa amin, pag may konting lang, nagsasabi kagad sila. Hindi yung nag-iipon sila ng hinanakit sa buhay. Second C, the 3 C's of professional, courteous. May paggalang. Isa sa mahalaga sa ministry, yung respect. Tama? We respect our leaders, our pastors. Ngayon, as a professional, masasabi mong professional ka kapag marunong kang gumalang ng dapat igalang. Amen? Nire-respect natin ang mga tao nagpapagal sa atin, sabi ni Paul. O give respect to those who persevere sa ministry. Kasi pastor, kahit ano sabihin sa akin niya, hindi mawawala na respect ko sa kanya. Kahit tinatama ako niya minsan, nako, ikaw naman ganyan-ganyan. Okay lang, kasi tatay ko yun So, yung pagiging respect ko sa kanya, hindi na matatapos yun. Dati, lagi correction, nadidinig ko sa kanya, sa akin, personally, kahit yung nandito tayo. Pero ngayon, pag kami nagkikita, tawa na lang kami ng tawa. Wala na kami pinag-uusapan ng mga seryosong bagay. Ganon siya ngayon sa amin. So, yung pagiging courteous is a requirement also sa pagiging Christian professional natin. 1 Peter 3:8, finally, be ye all one mind, having one compassion, one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous. We respect, we never bully
yung nagbubuli-buli. Si Jeremy, para ka namang putok na siopaw. Ginaganon nyo minsan. Kahit biro yun, huwag nyo nagagawin yun. Kaya kami hindi na po nagjojoke ng, minsan tatawa yan, pero nasasaktan din yun. Kaya pag may nambubuli sa inyo, sampaling. I-correct natin. Oo, i-correct natin. Kaya yung respect, kayo sa group natin, mga professional kasi tayo, i-respect natin yung bawat isa. Maging courteous tayo. Sabi, love one another. Pag may problema, namumroblema sa character, halimbawa, merong isa sa inyo na nagtutuwid talaga. We never judge sa other people. Mahirap. Kaya yung mag-disciple ka talaga ng iba, isa yan sa mahirap na trabaho merong isang kabataan sa church, dinidisciple natin, nakagusto ng isang lalaki, parang pang-case ang dating. Dumalo sa church, at na-inlove talaga wala pang isang taon, chinat ako nung lalaki. Sabi niya, Pastor, pasensya na po kayo, hindi na po makakadalo sa... bakit? Nag-break na po kami ni... Hindi na po, wala na po kami. Nagulat ako. Ayun pala, may problema na talaga silang dalawa. Merong hindi pinagkakasunduan. Kaya, siguro kung magbo-boyfriend tayo, girlfriend, pakasalan nyo na kagad. Yung sigurado na. Youth, kailan ba kasalan? Nakakatuwa yung mga young people, pag nakapag-asawa sila ng Christian din, maganda na di-develop yung ministry din, hindi na iiwan. So, let us respect our leaders. Hindi lamang siyempre, Pastor Yami, Bishop, yung mga leaders nyo dito. Bawat isa, kahit hindi leaders, i-respect nyo yan. Pag may problem, isa sa respect na pwede nating ibigay, yung maramdaman kanya na kadami kanya. Amen? Siguro, isa sa nakakaginhawa ng aming damdamin, yung makita namin ang mga members na kapag pinapalakas mo, pinapanalangin mo, yung nakaka-recover, tuwan-tuwa kami nun. Meron kaming pinag-pray, hirap na hirap sa buhay. Akala niya wala nang pag-asa kanyang buhay hanggang nag-apply sa abroad. Ngayon, nasa abroad, ang laki ng kita. Tapos nagiging faithful sa pagbibigay. Nagkaroon kami ng isang babae, kababaihan, halos mag-aning-aning. Yung hindi nakakatulog, natatakot sa gabi, hindi nakakatulog. Alam mo, ginawa ng asawa, grabe, nag-intercede yung asawa. Lumuhod sa Panginoon, iniyak yung kanyang asawa. Ngayon, yung babae, isa yan sa nagpapaawit sa amin. Ang galing na magpaawit. Dati dancer lang yun, baka kilala nyo. Dati dancer lang yun, ngayon, song leader na po namin. Kasi nag-pray kami, Lord, bigyan nyo naman po kami ng mga song leader na hindi sintonado. Yun ang prayer ko talaga Lord, yung talagang may heart talaga sa worship. Kasi nagsosong leader tayo, sintonado naman, Lord. Yung maganda naman ang buhay. Ngayon, meron po, ang mga song leader po namin, maayos po ang awit, kaya yung isang musician na dumalo sa church, sabi niya, in-approach ako, Pastor, medyo okay yung banda niyo po ngayon. Na maganda raw ang tugtog, ang awit. So, I really thank the Lord. Unti-unti sinasagot ng Panginoon yung mga prayer namin. Ngayon, ang pinagpipray ko sa church ngayon, mag-multiply yung leaders namin. Kukunti pa lang yung leaders lalo sa young people. Kaya sabi namin, kung noon binigay ni Lord yung church, yung building, binigay ni Lord ang gamit, lalo na yun, mga leaders. Ngayon, meron kaming 21 days. Sigurado, merong gagawin ng Panginoon sa amin. Amen? So, ganun din tayo. Huwag tumigil po, mga kapatid, magpatuloy sa Panginoon at laging hingin ang tulong ng Diyos sa lahat ng ministry, sa lahat ng plano natin dito sa Young Pro. Ako one day, naniniwala, mga ilang buwan siguro ngayon, pag magpe-persevere talaga tayo tuloy-tuloy, yung pati yung taas, may laman na, panayang professional. Sino yung naan dyan? Manager sa Rome Electronics. Sino yung naan dyan? Attorney. Si attorney, yun, naan doon. Si doktor.
doktor, o nandun. Mga young pro eh. Why? Kasi ginamit tayo ng Panginoon para sa kanila. 1 Timothy 4:12, ang pangatlong C, conduct. Mga attitude, pag-uugali. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for believers. 4 yan, speech, conduct, love, 5 pala, faith, and purity. Set an example. Maging example daw tayo. Saan? In speech, sa pananalita. Dito ba meron pa rin nagmumura? Wala na. Hallelujah. Wala na. Wala na. Pag nagugulat na lang. Pag nagugulat na lang. Okay lang yun. Nagugulat kasi no? Sabi na, no isang araw, mga kwento na lang siguro natin to, no? Pero totoong mga pangyayari. No isang araw, si Mika nagwawala. Si Mika, yung doktor, magiging doktora naming anak na panganay. Isang sem na lang, meron akong doktor no? Tapos, nawawala daw yung takip ng nung Starbucks niya na limited edition. Bakit? Magkano ba yan? Sabi kong gano'n, nagwawala ka. Di nyo kung walang mabibili nito, limited edition. Galit na galit. Kasi inimis niya daw yun, biglang nawala. Sabi ko, papaltan ko na lang, wala kang mabibili niyan, Daddy. Limited nga yan ang mahal pa lang 2,000 plus, pambihirang baso yan. No, binabasag nga lang namin sa bahay yan Tapos hanap siya, meron 3 sakong basura sa bahay, tinoob lahat. Pinalungkat, ako ang baho, sabi ko. Baho, tinahanap talaga. Habang naghahalungkat, tinahalungkat din ang bibig. Sino nakialam niya, nananahimik yung takip ng Starbucks yun. Walang tigil. Sabi ko, Mika, uminahon ka nga, hanapin mo na lang, naandyan lang yun. Dito mahimik na rin ako kasi baka lalong maggaganyan Tapos, dumating yung lola. Sabi, ano ba hinahanap nyo? Yung takip daw ng Starbucks. Yun ba? Yun yung pinanlak ko sa gate. Pinanlak sa gate pala. Nagpapadyak ano ba naman kayo, lola? Mahal-mahal nun. Galit na galit. Na pumasok na sa kwarto, ayun, at least nahimas-masan. Pero habang ganyan siya ng ganyan, nagla-laptop ako, tawa ako ng tawa, nakatakip ako ng tuwalya. Tapos lumapit yung asawa ko, sabi, ba't ka ba tawa ng tawa? Halika, di-disciple kita. Pinalapit ko yung si Ate Alma nyo, eto, di-disciple ka. Tuturuan kita ha, kasi ikaw, nagpipray ka, ang magiging anak mo 10 times better than you. Sabi ko sa kanya, bawiin mo yung prayer mo. Dagdagan mo. Maging specific ka. Tignan mo anak mo, 10 times better than you talaga. Nako, bigla tumawa si Ate Alma nyo. Na-realize nga, oo nga, no? Dapat, kaya alam nyo, pag kayo nag-pray ng gano'n, dapat klaro, ha? O, klaro. Nako, intindi rin pala ni Mika pag nagagalit. Pero ang totoo nun, ganon din ako pag may nawawalang gamit na importante sa'yo, para nakakaasar. Di ba? Yung iningatan mo, biglang mawawala, masisira. Tapos ibang tao ang nakawala, nakasira, nakakaasar din naman, no? Kaya medyo pag nag-try tayo ng ganon, 10 times, pag kayo nagkaanak, ang panalangin nyo, ano ba yung 10 times better? Huwag mo isasama yung toyo, no? Mas matindi yun no? Kaya napakahalaga yung speech. Maging mahinahon po tayo. Kasi may mga asawa na ba dito? Sino may asawa? Ayun, sila, may asawa. May asawa. So may mga asawa. Pag masarap, di ba, masarap ang asawa na tahimik. Di ba? Di ba, Michael, pag ang asawa mo mahinahon, yan, napaka-peaceful ng inyong pagsasama. Pero pag asawa mo, umaga pa lang nagagaganyan na, di ba? Parang nakakawala naman ng kapayapaan. Alam nyo, tinuturo namin sa church yan, sa couple. Sabi namin, directly sinasabi namin,
o yung pananalita nyo, lagyan nyo naman ng konting hinahon. Kasi yung mga babae, very vocal talaga yan eh. Laging buga ng buga yan. No, mother of all dragon yan eh. No, kaya dapat tayong, alimbawa kami may mga asawa, sabi kasi pinag-uusapan yung maging example sa pananalita. Kaya we encourage na medyo control yung ating mga sinasabi. Isip muna bago magsalita. Yun ang importante. Para may payapa sa bahay. Isipin mo ang asawa mo maingay, ikaw din maingay. Laban yon. Tapos 3 anak mo, paniganan din. Naku, rumble na talaga. Di ba merong kwento dyan? Nadinig nyo na ba yung kwento ng isang lalaki na magbubukid na may alagang kabayo? Hindi pa nadinig. Hindi pa nakukwento ni Bishop. Ito, kukwento natin. Dito tayo ilang minuto na. Sabi ko sa inyo, hindi na ako babalik dito. Okay, sige. Meron isang lalaki, magbubukid. Itong magbubukid na ito, may alagang kabayo. Alam nyo, pag meron siyang asawa, napakaganda. Sexy. Artistahin talaga eh. Kaya kinaiinggitan siya ng mga kanayon niya eh. Pero, ang problema, itong maganda at sexy niyang asawa, bungangera, maingay, araw-araw, laging halos. Ngayon, ang technique na ginagawa ng magsasaka, pag nag-iingay na, yung kanyang asawa, umaalis, pumupunta sa bukid. Kasi pag sa bukid, huni lang ng ibon eh. Pag nasa bahay, no, parang may pumuputok na bulkan eh. So, yung magsasaka, ganun na naging gawin niya. No? Pag pupunta siya sa bukid, sinasama niya yung kabayo niya. Eh, yung kabayo, sanay rin sa tahimik. Kaya, kasi lagi niyang ginagawa. Eh, minsan, isang tanghali, sumunod yung asawa. No? Sumunod. Eh, may ingay to eh. Pero nung pumunta doon, may dalang lunch. Sabi niya sa kanya, honey, kumain. Hoy, sabi, parang nagtaka yung magsasaka. Parang mahinaw ngayon ang asawa ko. Kumain ka muna. May dala akong pagkain. So, kain sila. Pagkainom, maya-maya, nagsimula na mag-ingay. May isyong pinagtalunan. Ako, nag-iingay na yung babae. Ngayon, yung alagang kabayo, hindi sanay sa ingay, naguluhan, na-disturb. So, ginawa ng kabayo, nagsisipa, nagwala. Accidentally, nasipa yung asawang babae. Sa kasawiang palad, namatay yung asawang babae. Huling burol ng asawang babae, ang dami nagpunta. At ang dami nakiramay. In-invite yung pastor niya, ay Christian pala. In-invite yung pastor nila. Christian pala yung babaeng namatay. Christian, in-invite yung pastor, sabi magagawain last night kasi. So, sabi na yung magsasaka, Pastor, upo muna po kayo dyan, mga ilang sandali, mag-start na po tayo. So habang si Pastor nakaupo, nakikita ni Pastor, ang daming kumakamay na nakikiramay doon sa lalaki. Tapos, na-observe din ni Pastor, yung mga babae, madami lumalapit sa lalaki at nakikiramay. Napansin ni Pastor, paglalapit mga babae, no, ang reaction lagi ng magsasaka, laging gumaganon. Lahat ng babae, lalapit na nakikikamay sa kanya, nakikiramay. Tapos pag mga lalaki, na-observe ni Pastor, ang reaction naman ni magsasaka, laging nakaganyan. Pag lalaki, hindi nakatiis si Pastor, maritis kasi no? Lumapit na kay lalaki. Sabi, Brad, bago tayo magsimula, napansin ko lang, pwede ba magtanong? Opo, Pastor. Bakit pag mga babae lalapit sa'yo, laging reaction mo? Ano ba sinasabi nila? Pastor, yun po, mga kumari po na misis ko yon. Ang lagi po nila sinasabi, pag lumalapit sa akin, si kumari, parang natutulog lang. Kaya ang reaction niya daw, lagi ganon. Yung mga lalaki, bakit laging hindi ang reaction mo? Nakita ko at napansin. Sila po ba, mga kumpare ko po yon.
tinatanong nila po ako kung binebenta ko yung kabayong inaalagaan ko. Kaya ang sabi ko po, hindi. Hindi ko po binebenta yan, hindi ko binebenta. Nakikiusap po sila. Sabi ng pastor, bakit mo nga ayaw mo ibenta yung kabayo? Pastor, alam nyo naman, yung kabayong yan, iyan na nagbigay sa akin ng peace of mind. Mga lalaki, kahit lalaki, at mga babae, huwag masyadong bungangera. Amen? Ay, may mga asawa, baka ganyan na, sabi ko sa mga lalaki sa amin, huwag nyo na itanong kung saan kaya, sabi, huwag mo na itanong kung saan nabibili yung not for sale yun. Yung nga ibenta ng magsasake. Kwentong pang-asawa yun, kwentong pang-asawa. Pero ang sabi, in speech, ako, minsan may ingay din ako pag nagagalit, no? Ayun, parang si Mika, pag may nawawala. No, tapos yung character, conduct, attitude, love, tayo ba, love pa rin natin na isa't isa, mga kapatid. Ako, pag bumabalik ako dito, nakikita ko po kayo, naaalala ko yung ating mga nakaraan na pinagdaanan sa lugar na ito. Naaalala ko po, nung mawalan ako ng sasakyan, binigyan niyo po ako ng pambili ng motor. Naalala niyo yan? Sabi ko, Lord, iba ang leader talaga sa Kasile. Kaya ako naniniwala, iba kayong mga leader. Sabi ko, naalala ko, pag nag-meeting kami noon, Pastor, okay na, nakapag-meeting kami, ha? Tapos na kayo, 30 minutes, tapos yung program. Kaya pag kami nag-uusap mag-asawa, sinasabi namin lagi, love, iba ang leader ng mga kabataan sa Kasile. Kaya alam ko, ano man ministry ngayon ang pangarap nyo at gusto nyong abutin, mararating nyo yun. Sapagkat ginagamit kayo ng Panginoon. Ang kailangan lang siguro natin, yun, 3 C. Dagdagan natin. Character, maging courteous tayo sa isa't isa, sa ating mga leaders. Developan natin yung mas may mararating ka pa, mas may ibubuga ka pa, no? Mas titino ka pa. Amen? And hopefully po, siguro, alam niyo po ba, nung malaman po namin na binubuo niyo po yung Young Pro, nasabihin ko na, ino-observe ko po kayo. No-observe ko po kayo. Kaya napansin nyo, may group chat kayo, bakit nyo ako sinali doon? Kasali ako doon Sumisilip ako minsan, tinitignan ko, ano kaya nangyayari na sa Kasili, sa mga yung professional. Nakikita ko doon, may mga nag-share. Di ba may program kayong ginagawa? Natutuloy nyo ba yon? Kasi that someday, ang gusto ko mangyari, Lord, kung ano yung magiging success po nila, gusto po namin i-adapt din po namin sa Carmona. Kaya ang young professional, kasama po namin sa panalangin. Amen? Niwala po kayo. Mahal po namin kayo at alam po namin, mga kapatid, as a Christian professional, mararating nyo pa ang mga pangarap nyo. So gusto ko pong sabihin na ang DFCCI Carmona ay bahagi pa rin ng partner pa rin po natin sa ministry, lalo na po sa prayer. Naku, pag nababalita po namin, Pastor, alam niyo po ba, napuntis yun? Napapahawak po talaga ako sa... Grabe, sabi ko, ayoko ng ganyang balita. Hindi magandang pakinggan. Sabi ko, hindi ko na po ine-entertain. Kasi minsan nakaka-discourage talaga yon. Kaya keep going on lang, kapatid. No? Tuloy-tuloy lang tayo. Ngayon, ilan tayo? 1, 2, 3. Kung 20 man tayo dito, 15. So, by faith, sipag lang, tuloy-tuloy lang. Magdodoble na kayo ng bilang hanggang mapuno ulit natin to. Sabi nila, pinakamaraming nagsisimba dito per service. Mangyayari rin yon sa young professional. Minsan, isang araw, ang katabi mo na dyan, attorney. Minsan, isang araw, ang katabi mo na dyan, konsihal ng bayan. Amen? Minsan, ang katabi mo na dyan ay vice mayor. Dati mong boyfriend. Yun. Vision yun. Ako po, naniniwala sa power of vision Kapag nagdi-declare ka, parang pinagsasabi ng taong ito. Pero pag iyang positive, you claim it by faith. You claim it. Kasi positive yan no? Kaya sa ating pananalangin, ngayon pong hapon, nasa si Pastor Yami. Umalis na si Pastor Yami. As a believers, mga kapatid, as a Christian,
professional. Tulungan tayo ng Panginoon. Let us develop our character. Baguhin. Kaya kung mga may weakness tayo, mga kapatid, hindi maganda yan. Yan ang isa sa malaking challenge na kinakaharap natin ngayon. Kasi pag may kahinaan ka, nasa ministry ka, tapos dala-dala mo pa rin yung weaknesses mo, magiging mahina. Kaya tayo sa ministry, sinusuko natin lahat ng mga pangit na attitude. No, sa ministry, dinidevelop yung ating mga character at dinidevelop din natin yung pagiging magalang natin sa isa't isa. So 3 C po yan, huwag niyo po kalilimutan. So manalangin po tayo. Tayo po ay tumayong lahat. Lord, salamat po for this topic. At alam po namin, Lord, all things work together for good. Hindi po aksidente na nabuo po ang young professional. Intention mo to, Panginoon, sapagkat ito yung mga panahon that we really need to reach out also young professional, Panginoon. Ang dami kaya naming kaibigan, kakilala, kasama sa trabaho, hindi pa mga Christian. But they are professional, Lord. Sino ba aabot kundi kami po para po sa kanila? Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging soul winner po para po sa kanila. Lord, let the spirit of compassion, kung nawala man ito, Lord, nawala na kami ng compassion to lead people, to disciple people, sorry, Lord, namamatay yung aming apoy. But this time, Lord, naalala po namin yung purpose mo, kung bakit kami nasa lugar na ito. Bumabalik kami sa purpose mo, bakit nabuo ang young professional group. We thank you, Lord, sapagkat pinapaalala niyo po sa amin na kaya kami nabubuhay because of you, not because of us. We live by faith and not by sight. Lord, thank you, Holy Spirit. Naririto pa rin yung mga leaders po namin na sa simula't simula, sumuporta sa gawain, nanalangin sa gawain, nagtrabaho sa gawain, umiyak sa panalangin para sa kaligtasan ng mga tao. We restore everything. Right now, Lord, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hawakan natin ang ating mga dibdib. Panginoon, bumabalik po kami sa layo ninyo. Bumabalik po kami sa disenyo nyo po sa amin. Hindi aksidente na nakatapos kami ng pag-aaral. Hindi rin po aksidente na pumasok kami sa isang company na akala namin gusto lamang namin yon. Pero Lord, meron kang layunin. Sapagkat alam po namin, ang church na ito ay siyang ginagamit nyo para po makahikayat kami na mas marami pong mga kaluluwa. Nire-restore po namin, Panginoon, ang unity sa grupo po ng young professional. Nire-restore namin in Jesus' name ang prayer life, Lord. Nire-restore namin ang pagmamahal po namin sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang. Naunawaan po namin na walang pinakamabuting profession meron sa daigdig na ito than to serve you for the rest of our lives. Lord, ilagay niyo po sa amin mula po ulit ngayon sa aming puso yung pagmamahal po namin para po sa iyo. Pangalawa, yung pagmamahal po namin sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Marami ka pang gagawin, Panginoon, para po sa grupo po nila. Marami kang gagamitin para po sa ibang mga tao, Lord. At thank you, Holy Spirit, sapagkat alam po namin, ang bagay nito ay inilagay nyo na at iingatan sa aming mga puso. We glorify your name. We thank you, Lord, for your faithfulness. We thank you, Lord, for the Word of God. At binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, kalwalhatian, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Okay, makakaupo na po tayo. At God bless po sa ating pong lahat. So, love your church, love your ministry, love your leaders,
Kung wala tayo, hindi tayo magiging successful sa ministry. Love one another. Lahat ba kayo magkakasundo dito? Amen? Praise God, no? So, maraming salamat sa inyong time na binigay. Napagtiyagaan niyo ako ngayong hapon.